ladies and gentlemen, sila po ay merong 200 na flood control project. Nako, kaya naman. May matindi hong banat itong si Congressman Pulong Duterte dito kay Abante. Kasi etong si Abante, mali-mali na naman. Alam mo itong taon to, no? Abante yung kanyang apelido pero tumatanda siyang paurong, ano? Gago! Hindi ko alam bakit. Hindi kasi ito, papaliwanag ko sa inyo ha. Ang konteksto nito. Ang konteksto nito, sinabi ni Baste doon sa interview natin. Kasama natin sila Alvin doon at saka isang si Boss Anton ng taga-SMNI. Abay, in-interview natin si Baste at tinanong natin pagdating ho doon sa mga sinasabi ni Marcos, I'm angry, yung useless, yung mahiya naman kayo, at saka yung lifestyle check. Ang sabi ni Baste ay PR stunt. 'Di ba? Yun ang sinasabi niya. Walang mga yan kasi sabi pa nga ni Baste, kung ano yung sinabi ni Marcos, kabaligtaran ang gagawin niya. Halimbawa, yung ginawa niya sa tatay namin, na sinabi niya, hindi niya papadala sa ICC, hindi hahayaan ng ICC makialam. Pinadala niya. Di ba? Kung ano yung kabaligtaran, sabi, ibababa ang presyo ng bigas. Tumaas ang presyo ng bigas. Basta kung ano yung sinabi ni Marcos, siguradong hindi yun ang mangyayari. Ha? Kaya kayo, kunwari, gusto ninyong mag-asawa, wag ho kayong lalapit kay Marcos, sasabihin niya, makakapag-asawa ka, nako, kabaligtaran yan. Sigurado, Kaya wag kayong lalapit dyan. Kasi mamaya, magsalita yan, tapos sasabihin niya, bubulahin lang kayo, tapos biglang kabaligtaran na mangyayari. Yun yung sinasabi. Ito yung konteksto nun bakit ko kinikwento sa inyo to. Kasi iyan ang konteksto niyang issue na yan. Tapos, all of a sudden, etong si Abante, nagkomento. Di ba? Nagkomento siya na tila, bakit hindi mo tingnan at tanungin yung kapatid mo during the Duterte's term, nung 2016 to 22, kamusta ba yung project ng kapatid mo na si Congressman Pulong? Yun ang biglang hirit niya. Sa loob-loob ko, sandali. Hindi naman ikaw ang kinakausap. Hindi naman ikaw ang binabanatan. Hindi naman ikaw ang sinabihan. Pero bakit ikaw ang nag-react? Anong nangyari sa'yo, Abante? Ba't ganun? Parang paurong ka talagang tumatanda, ha? Anong nangyayari? Bakit biglang ikaw nagre-react? Hindi, kasi minsan, di ba, sinasabi nga natin, minsan, pag ang tao ay nag-react, siguradong guilty yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, halimbawa. May umutot sa elevator. Tapos, bigla mong sinabi, sino yung umutot? Sino yung umutot? Ha? Mumami na yung umutot. Alam mo, eto bibigyan ko kayo sikreto. Kung sino talaga ang umutot, hindi yung magsasabing, yung unang sasagot na, hindi ako hindi ganun. Alam nyo kung sino yung umutot? Yung nagtanong. Yung unang nagsalita. Bakit? Wala pang nakakaamoy, ikaw pa lang Siyempre, pumasok sa damit mo yun hanggang sa kaloob-looban mo hanggang naamoy mo na. No? Ikaw pa lang nakakaamoy, tapos bigla ka na kagad nag-react. Di obvious na obvious. Yung sinasabi natin Kaya nga tinatanong natin kay Abante, bakit ikaw unang nag-react? Sa sinabi ni Baste. Hindi ko maintindihan bakit ka pumiyoko. Ito panoorin natin ito ito yung reaction ni Abante. Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po. Ako, ang suggestion ko, PR stunt lang. Actually, tinutukoy niya dito sila Marcos yung mga ginagawa ni Marcos. Hindi ko maintindihan bakit nag-react ka ng ganito. Ito. Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Hinamon mo. Okay. Hinamon mo.
Baka kala mo hindi sasagot. Ang problema sa inyo eh. Kasi alam mo, ito yan eh. May nasilip si Yorme. May nasilip si Yorme na 14 billion na ginamit sa flood control ng mga kongresista ng Maynila. Hindi ko alam kung si Abante ba ay nasaktan doon kaya bigla siyang nag-react kahit ang tanong hindi naman kahit ang statement ay hindi naman nakadirect sa kanya. Nasaktan ka ba doon sa sinabi ni Yorme? Bakit mo binaling sa mga Duterte? Tingnan natin Kung saan ginamit ang puntong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to. Malaki daw ang baha pa rin sa Davao. Ay nako, Abante, hindi ko talaga na-gets kung paano ka naging pastor. Honestly hindi ko mag-gets. Kasi supposedly ang mga pastor madunong yan, magaling yan eh. Malupitan po yan pag hindi po ako nagbibiro. Magaling po yan eh, supposedly. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Eto lang para sa kaalaman mo, yung flood control na tinatawag, yung project na yan, napaka-obvious naman. Kaya nga may salitang control. Wala pong sinabing flood prevention. Kasi kahit saan kang pumunta ng mundo, even the first class country, kahit nga sa China, yung mga magagandang lugar doon, sa Japan, kahit saang bansa ka, basta matinding ulan, babaha, matik yan. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na flood prevention. Okay? Pero, nagkakatalo yan sa bilis ng alis ng flood. Ibig sabihin, yung pagwala ng flood, doon nagkakatalo yan. Paghupa ng tubig, diyan nagkakatalo. Diyan pumapasok yung flood control. Ibig sabihin, di ba? Para bagang naligo ka, halimbawa dito sa hotel ko, clog yung shower. Medyo clog siya. Ewan ko, siguro ang daming buhok dito na sino ba natulog dito bago ako? Clog yung pero mabilis naman siyang humupa yung tubig doon sa paliguan. Bakit? Siguro may flood control dito. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng flood control, Abante. Hindi ibig sabihin hindi na babaha. Babaha at babaha pa rin pero mabilis nawawala. At yan ang nararanasan naman ng mga taga Davao City. Babaha pero in less than 30 minutes mawawala na. Kahit itanong mo sa mga taga Davao City. Hindi katulad sa Maynila. Umulan ng umaga, kinabukasan, medyo meron pa konti. Bumagyo ngayon, kinabukasan meron pa rin kahit papaano. Iba kasi yun yung sinasabing bakit tila hindi gumagana ang flood control sa Maynila. Pero sa Davao City, bumabagyo, bumabaha pero nawawala kagad. Yun ang ibig sabihin nun, Mr. Abante. Ano na nangyari sa'yo? By the way, sabi ni Pulong, hindi pala dapat ito tawaging congressman. Bakit? Kasi pag sinabi mong congressman ka, ikaw ay representante ng iyong lugar o yung distrito. Alam naman natin si Abante, hindi nanalo. Ayan po ay fact. That's a factual. Hindi po siya nanalo. Bakit siya naging congressman? Yung kanyang kaibigan, hindi ko alam kung kaibigan niya yun, pero feeling ko kaibigan niya yun. Yung congressman na kalaban niya. Hindi, syempre magkakaibigan naman yan di ba? Yung kanyang kaibigan, na disqualify. Bakit? Gumalaw na ang tinatawag nating Garcia Magic. Comelec Chairman Garcia. Yeah? Gumalaw na yung himala. Bakit? Na-disqualify. So, ibig sabihin, not because nanalo siya, itong si Abante, because dinisqualify lang yung kalaban niyang nanalo. Yun ang totoo. Kaya hindi ka dapat tawaging congressman. Ang sabi nga ni Congressman Pulong,
dapat ang tawag sa iyo pastor. Pasensya ka na, Mr. Congressman Pulong, hindi po karapat dapat tawaging pastor ito. Sorry ha. Kasi iba yung iba yung buka ng bibig niya sa ginagawa niya. So, siguro, in my opinion, maybe false prophet siya. Kasi sabi nga, in the last day, there will be false prophet. Feeling ko lang naman yun. That's my opinion. That's my freedom. Freedom of speech ko na sabihin na isang taon to, mali ang itinuturo. Feeling ko talaga mali tinuturo niya eh. Kasi iba yung tinuturo niya sa ginagawa niya. Oh. Kaya wag na nating tawaging bishop o pastor Abante. Dapat ang itawag natin dyan, Abante. O yan. Mas bagay yan. O, tuloy natin ha. Patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Patunayan daw. Okay? O sige. Ito, para lang sa kaalaman mo muna ha. Bakit ba kasi masyado mainit ang ulo mo? Tingnan nga natin, ano ba ginawa ni Yorme? 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Naku po, patay tayo dyan. Wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan. Naku, ang mga patay tayo dyan. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 Take note ha, 2022 hanggang ngayon. Ha? 200, naku, grabe yan, ang tindi niyan. Kaya naman pala, hindi niya napansin, ang mga may ingay na congressman na umaatake sa mga Duterte ay puro mga karamihan din ay taga Maynila. Si Chua, ito si Abante, yung isa pa, yung mukhang, yung parang wala ng leeg. At saka yung isang medyo papogi. Sila ho yung apat na antinding bumanat kay BP Sara Duterte na dati naman sip-sip kay BP Sara Duterte. Oh. Yung pala naman, ibig sabihin, nalakad nila. Hindi, ito naman, alam naman natin yan eh. Hindi, wala ko sinasabing ninakaw nila. Ang sinasabi natin, nalakad nila sa leadership ng Kamara na magkaroon sila ng proyekto. Oh. At yan ay 200 na project daw flood control. Hindi natin alam bakit nagkaganyan. Ang tanong, gumagana ba? Hindi, kasi baka sabihin naman, sandali ba, wala naman masama sa flood control project kung gumagana. O, totoo, wala namang masama kung gumagana. O, tingnan natin kung gumagana. O, play. billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Nako. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa local government code at ibang ordinansa. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung pagbabasehan ng mga dokumento, ang Chelsea Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos. Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena sa Barangay 259 at 266 sa Tondo. February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 161 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng Chelsea Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung ano na yan, ito, apaw yan.
Dumepensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmamonitor. Sa dating administration po, hindi po ni-require yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspende daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisikap pa namin na makuha ang pahayag ng GLC Construction. Nagbabalita mula sa Frontline, Ayan. Monte.